Si Chairman George Garcia, nag-COMELEC, kasama na natin. Chairman, congratulations sa panalo nyo sa Korte Suprema, ha? Opo, Sir Angel, napakagandang balita po iyon at sapagkat sinasabi ng Korte Suprema na tayo po ngayon pag national and local election ay full automation. Ibig sabihin, wala daw pong pagkakataon at hindi mangyayari na mayroong simultaneous o kasabay o parallel na may automated election ka na tapos at the same time sasabayan ng manual na bilang. So yung po kasing ibang nag-advocate na sinasabing dapat binibilang ang balota manually para maitumbas o maitapat doon sa mismong result ng automated. Sinabi po talaga natin noon pa na impossible po yun sapagkat yung batas natin ay nagpo-provide lang ng full automation ng ating halalan. Hindi, tsaka para namang nawalan ng saysay yung automation, yung automated election natin, di ba? Kung magagawa ka ng parallel na manual count. Diba? Yun po yung binabanggit, Sir Angel, mismo eksakto yung punto nyo na sinabi ng Korte Suprema na parang mababaliwala yung pinaka-main objective ng isang automated election na mapabilis ang resulta dahil kapag ka mayroon pang manu-manong pagbilang kasabay pa ng automated, ay lalo daw pong napakataas ang posibilidad ng pandaraya, manipulasyon, yung fraud na tinatawag. At nag-agree po talaga tayo doon sa binanggit ng ating kataas-taasang hukuman. Maganda po ito, lalo pat nailabas ito, Sir Angel, na tayo naghahanda na ngayon para sa 2028 presidential and vice presidential election kasama na yung ibang posisyon hanggang konsehal. Ganito kaaga kayo nagre-ready? Ay, opo, Sir Angel. In fact po nung isang araw lamang, tayo po'y nagkaroon na ng mga pagpupulong sapagkat nilatag na po natin yung tinatawag na terms of reference natin na ika nga pinaka-roadmap kung ano ang klaseng mga makina ang gagamitin natin, transmission device, upang yung mga ibang interest groups, mga stakeholders, makapagbigay ng kanilang ambag na rekomendasyon kung paano natin mapagbubuti pa ang ating halalan. Gusto po sana natin, Sir Angel, bago matapos ang taon na ito, makapag-procure tayo, mag-undergo na ng tinatawag na bidding procurement upang by early next year, makapagkaroon na po tayo ng mga kagamitan at ma-test na natin, masubok at ma-voters education na kaagad upang hindi po napag-iwan na naman yung mga kababayan natin sa issue ng modernisasyon. Tatandaan po ng lahat, hindi po nangangahulugan na yung makinang ginamit natin nung nakarang halalan ay siya pa ring makina ang gagamitin natin sa darating na halalan sapagkat hindi rin po nangangahulugan na kung sino yung supplier dati, Sir Angel, ay siya rin ang supplier dahil depende po yan sa resulta ng procurement. Teka muna, hindi ba tayo makakatipid, Chairman, kung yung dating makina ang gagamitin natin? At saka, na yun kabisado na ng mga natin, ng mga teacher. Baka po kasi makasuhan tayo, Sir Angel. Siyempre po, hindi po, yun po yung panggamit natin doon. Isang gamit lang, one-time use lang po yun. Kaya po hindi tayo bumili. Kaya po, Sir Angel, mas nakatipid po tayo ng 800 million nung tayo po ay nagrenta lamang. Ngayon po, kung ano yung mga nasaksihan natin nung nakarang halalan na dapat improve, dapat i-enhance, dapat ayusin, yan po yung ating planong gawin. And therefore, bahala na po kung magpa-participate ba yung dating nag-supply o hindi, o meron bang mas maganda pala na makapagbibigay sa atin ng maayos na serbisyo, yun po ang titingnan ni COMELEC sa kasalukuyan. Yun po ang dahilan kung bakit kinakailangan namin yung tulong ng mga eksperto, ng mga ibang organization, ibang interest groups, upang mabigyan po tayo ng kaalaman, ito dapat ilagay natin, o medyo, Chairman, dapat baguhin natin yung scanner, o kaya dapat yung mismong machine, may electric pa na sa loob para kung mainit, hindi siya nag-iinit, o kaya naman dapat ampe na ginagamit ganito. So yan po yung mga pagbabago na nangangahulugan lang na we are enhancing, hindi na inaayos pa natin, inaayos yung makina na ginagamit natin. Pero rerentahan din pa rin natin uli. Hindi natin bibilin. Opo, magandang strategy po, Sir Angel, ang pag-una. Sabi ko nga po sa inyo, noong nakaraang eleksyon, 800 million ang natipid na taxpayers' money sapagkat binabaan po ng mismong provider yung kanyang na-offer na presyo sa atin, kaya po siya nanalo. Number 2 po, Sir Angel, hindi po tayo nagwe-warehouse. Correct. Napakamahal po ang warehousing. At number 3, napakamahal din po yung maintenance. Para po yung cellphone, hindi ko nababanggitin yung brand. Siyempre, yung pagka po medyo yung cellphone mo nagbago na, may mga bago ng feature yung bagong brand, hindi mo na po pwedeng enhance yan Bibili ka na lang ng bago. Opo. So ito po, magre-renta tayo ng bago. At least pagkatapos gamitin, ay bahala na po yung provider kung saan niya dadalhin yung mga makina. Yung gusto niya, i-donate niya sa COMELEC. Halimbawa,
Pero hindi na po yun ang gagamitin dahil syempre yung gagamitin natin sa susunod na eleksyon, hindi pwedeng second hand. Dapat lagi ay bago. So, ayun po ang kagandahan ng nagre-renta lang tayo. Ano yun? Nasa batas na kailangan mag-rent lang tayo, Chairman? Wala naman pong nakalagay sa batas, ang option ay na kay Comelec. Kaya po sa ating palagay, pasensya na, pero yung mga nakakaraan na mga halalan, binili po kasi natin yung mga makina. Correct, oo. Hindi po ba, Sir Angel, halimbawa yung kahuli-hulihan, 80,000 yun, bago po tayo pumasok. 80,000 na sa bandang huli, hindi na po nagamit. Kasi nga po, hindi na pwedeng ma-improve, ma-enhance. Wala na mga pyesa. Hindi na po kayang ayusin pa o i-maintain. Tapos, ang tagal po namin wine-warehouse. Ang warehousing po, Sir Angel, 6 million isang buwan. Ang Wow. pag-warehouse po ng ganyan. In-offer na nga po natin sa publiko, baka gustong bilhin yung mga naunang PCOS machines, ay wala pong halos taker. Kaya po sabi natin, hindi, renta na lang para kahit paano pwede nating may panibago tayong choices sa mga susunod pa Teka na muna, halalan. Chairman, nasa na yung mga PCOS na yun kung walang take-care? Yung pong pinaka-latest natin, yung mismong BCM ay naandyan pa po sa warehouse. Hala! Kaya ino-offer na nga po natin na baka pwede nang bilhin o may mga gusto na interesado. Kasi baka po yung mga pyesa naman magagamit-gamit pa nila. Pero sa kasalukuyan po, yung pinaka-latest nga po, walang takers pa ngayon. Yung kaunahan, nabili po yan ng more or less 11 million. Yung kabuuan, napakadami, ilang libo po yun. Nabili naman ng 11 million. Pero ito pong natitirang VCM na mga 80,000, nasa warehouse pa po ng Comelec. Para saan ba ang gamit niyan? Ito yung may di ba? Ito yung may reader, may scanner. Apo, sabi nga po namin, Sir Angel, sabi nga namin, sana mapag-aralan ng kahit Civil Service Commission o ng PRC. Baka pwedeng ipan-check ng papel o ng DepEd. Pwede. Baka pwedeng ipan-check ng papel ng ating mga kabataan, yung mga nag-e-exam din. Pagka po ganun, willing kami mag-donate. I-donate na lang namin yan para lang ipaggagamitan. Hindi, at hindi naman nasasayang. Hindi, tsaka kaysa mag-warehousing kayo. Di ba? Ay, opo, napakamahal po talaga ng warehousing na dapat nagagamit namin yung espasyo sa iba pa naming mga kagamitan o yung mga gagamitin natin sa mga susunod na halalan. Yan po ang kadahilanan, Sir Angel, kung bakit napakaganda ng batas ng Bangsamoro. Kung ma-shift ko lang na gano'n. Ang Bangsamoro, sinabi, oy Comelec, kung ano yung ginamit yung mga makina, sistema, nung nakaraang eleksyon, nung last year, nung 2025, yan din ang gagamitin nyo para sa Bangsamoro parliamentary election. So ang dating po, magre-renta muli kami nung mga nagamit natin noong 2025 dahil yun po ang nakalagay sa batas na Bangsamoro. Okay. Ang sinasabi ho ninyo sa Bangsamoro yon, pero sa susunod na eleksyon, hindi yung design technology ang pwede natin gamitin o pwede pa rin? I-enhance po natin ang teknolohiya, Sir Angel. Madami po tayo mga introduce na pagbabago. Nung isang linggo nga po, yun ang nilatag natin sa mga pagpupulong. Sinabi natin, ito na po yung bago naming idadagdag, ito na po yung plano nating ilagay upang yung mga nakita natin na mga problema, depresya, issue nung nakarang eleksyon ay kahit paano ay masagot ngayon sa panibagong makina naman na gagamitin natin. Chairman, last point. Balikan ko lang ho yung naging ruling ng Korte Suprema. Ang sinasabi, parallel count during the canvass. Pero, pwede pa rin gamitin ang manual counting sa pagka may challenge, pagka merong petisyon. Pag-protesta. Pag may mga protesta, tama po yan. Siyempre talagang ang paraan para ma-countercheck kung tama yung makina ay para bibilangin yung manually yung balota at yan po isa pamamagitan ng isang protesta. Pero yung pinaglalaban po ng iba na dapat daw po habang nasa presinto tayo, Sir Angel, habang ang machine ay bumibilang ng ilang minuto, dapat daw binibilang din manually yung balota. Naku, di para po tayo nasa manual tapos meron ka pang automated. Yung po ang sabi ng Supreme Court, hindi kailangan, wala sa batas. Ang sabi daw po ng batas, mula 2010 onwards, tayo ay full automation ng ating halalan. Chairman, maraming salamat for joining us at ipabahagi natin itong mga development na ito, lalong-lalo na yung imbitasyon sa DepEd. Malay natin, kagatin nila. No? O kung hindi ng CHED. Di ba? Opo, Sir Angel, tama po kayo. Maraming salamat po. Sir Angel, magandang umaga po. Ingat, congratulations again. Si Chairman George Garcia ng Commission on Election. Radyo Natin